The next station is Hilpuyat. Ang susunod na estasyon ay Hilpuyat Station. Ang Hilpuyat Station ay nagsisilbi bilang pang-17 estasyon para sa mga tren patungo sa Baclaran Station at pang-4 na estasyon para sa mga tren patungo sa Roosevelt Station. Ang Hilpuyat Station ay ipinangalan mula sa yumaong senador at estadista na si Hilpuyat. Pero, sino nga ba si Hilpuyat? Si Hilpuyat o Hiljuko Puyat Sr. ay isinilang noong ika-1 ng Setyembre taong 1907 na kalilipat pa lamang ng kanyang mga magulang sa Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Gonzalo Puyat na isang kilalang negosyante at ni Kasia Juko na isang may bahay. Dahil maagang na-exposed sa mundo ng pagnenegosyo dahil sa kanyang ama, kumuha siya ng kursong commerce sa Universidad ng Pilipinas. Habang nasa Universidad ng Pilipinas ay naging kasapi siya ng mga umusbong na fraternity doon, gaya ng Panzania Fraternity at Upsilon Sigma Philippines. Nang magtapos siya ay naging propesor siya ng economics sa Universidad ng Pilipinas at naging miyembro ng Rotary Club of Manila. Dahil sa kanyang angking katalinuhan at pag-unawa sa negosyo at sa pamamahala ng negosyo ng pamilya ay nakuha niya ang atensyon ni Pangulong Manuel L. Quezon nang panahong iyon ay nagtataguyod ng industrialisasyon. Dahil dito at sa rekomendasyon ni Pangulong Manuel L. Quezon, naitaas ang kanyang ranggo sa pagiging dekano ng UP College of Business Administration sa edad na 33. Naglingkod siya bilang dekano mula 1940 hanggang 1941. Mula 1947 hanggang 1948, siya ay naglingkod bilang pangalawang pangulo ng Rotary International. Nakilahok siya sa mga organisasyong pangnegosyo at sibiko. Dahil dito, nakatanggap siya ng maraming parangal at pagkilala, tulad ng Business Leader of the Year ng Business Writers Association of the Philippines noong 1948. Maliban dito, ginawaran rin siya ng Civic Leader of the Year ng Association of Red Feather Agencies noong 1949 para sa kanyang mahusay na liderato sa larangan ng economics, pagnenegosyo, at sa kanyang paglilingkod para sa mga kabataan. Nag-umpisa siyang pumasok sa politika noong 1951, nang kumandidato siya sa pagkasenador at nanalo. Bilang senador ay nagsulat siya ng mga batas tungkol sa pananagutan para sa pambansang budget at sa paglalaan ng pondo ng taumbayan at gumawa ng mga reforma na may kaugnayan sa pagpapatayo ng mga pampublikong infrastruktura sa bansa. Noong 1953, siya ay naging pangalawang pangulo sa ika-42 kapulungan ng Inter-Parliamentary Union sa Washington, D.C. sa Estados Unidos. Sa taong ding iyon ay ginawaran siya ng Outstanding Services ng Community Chest of Greater Manila para sa kanyang pagiging isa sa mga founder, unang pangulo at unang campaign fund chairman nito. Maliban dito, binigyan rin siya ng sertipiko ng karangalan ng Philippine Institute of Public Opinion, o PIPO, para sa pagpapakita ng pambansang pamumuno sa larangan ng negosyo, ekonomiya, sibiko at politikal, at para sa kanyang natatanging paglilingkod sa kabataan. Noong 1954, naging katulong na tagapangulo siya ng misyong ekonomiko sa Estados Unidos na nakipag-unawaan sa kasunduang Laurel Langley at naging tagapangulo rin siya ng lupong teknikal na nag-aaral ng pagbabago ng kasunduan sa pakikipagkalakalan sa Estados Unidos. Noong 1956, naging pangulo siya ng National Economic Council. Noong 1967, nahalal siya bilang Pangulo ng Senado at naglingkod hanggang sa siya ay magbitiw sa pwesto noong 1972, nang maipasara ang Kongreso, resulta ng batas militar. Habang nasa pwesto ay tumanggap siya ng titulong doktor sa edukasyon, buhat sa Philippine Normal University noong 1968, at doktor sa ekonomiya, buhat sa Kyunghee University sa Korea noong 1971 na kapwa honoris causa. Nang magbitiw bilang senador ay naging isa siya sa mga kritiko ng rehimeng Marcos.
Maliban dito, pinagtuunan rin niya ng pansin ang negosyo ng kanyang pamilya na sumasaklaw sa pagbabangko, insurance, at real estate, tulad ng China Bank Savings Bank, Manila Bankers Life Insurance Corporation, at Loyola Group of Companies. Pumanaw siya noong ika-22 ng Marso taong 1981 dahil sa cardiac arrest sa lungsod ng Makati. Sa kanyang pagpanaw ay naiwan niya ang kanyang asawa na si Eugenia Guido Tay at kanilang 9 na anak na sina Alfonso, Mila, Hale Jr., Victor, Antonio, Mila Trinidad, Vicente, Eugenia Jr. at Marisa. Makalipas ang 2 taon, sa bisa ng Batas Pambansa bilang 312, pinalitan ang Buendia Avenue na nag-uugnay sa mga lungsod ng Pasay at Makati, ng Senator Hale J. Puyat Avenue at isang istasyon ng LRT sa parehong lungsod ang ipinangalan sa kanya. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.